Alright mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito, update naman tayo. Malaking good news ito, nilabas na sa wakas mga listahan. Pinangalanan ni Mayor Vico Isko at Magalong. Sa flood control ata to mga kapatid. Mukhang magkakaproblema si PBBM dito. Alamin natin. Here we go. At iba pang mga balita ha. Galing ito sa ating Pinas News Insider, nasa description niyan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Gang! Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Alright. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang mabilis Fiber yan. ni Juan. Okay mga kapatid, tawag na po kayo sa Fiber ni Juan. Play na natin to ha. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tila may mga tao talagang gagawin ang lahat para lang bumango at mapaniwala ang taong bayan sa kanilang di umano'y mga kasinungalingan. Yes. Sa sinagawang press conference ni Marcos Jr. kamakailan lamang patungkol sa flood control sa di umano'y mga korupsyong kanyang isiniwalat ang 15 contractors na nagkaroon ng flood control project sa bansa. Ngunit tila hindi Grabe, naman na-impress ang maraming Pilipino kay Marcos Jr. dahil hindi naman ito napangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga contractor na ito. Oo nga dapat kasi kung sasabihin mo yung may mga anomalya, may mga hindi magaganda, may mga alanganin, pangalanan mo na agad. No? Para kasing nangyayari yan. Puro ka lang turo, ganito Tapos yung ganitong dinurog ko, ang bilis madurog ng bato. Sabihin mo na kung sino dapat yung mga managot o sino yung dapat akusahan mo o kaya sususpetsahan mo pa lang. Tapos iimbestigahan. Wala pero pagka Duterte, kailangan mabanggit mo agad ang Duterte. Hindi. Sa akin lang, sarili kong opinion lang to, no? Kapag kasi may hinihinala sila, kailangan i-connect nila agad sa Duterte. May pangalan agad. Pero pag sa ganito, ingat na ingat po silang magbanggit ng mga pangalan. Tama ho ba? Palike naman po mga kapatid. Kahit isang pindot lang ng like, tapos comment. No? Ano po ang masasabi nyo dito sa sinasabi nitong di naman nagbibigay ng pangalan? Yari kayo ngayon, paiimbestigahan kayo. Si Marcoleta gagalaw na. Okay, tuloy tayo. Kaya naman hindi na napigilang magsalita na sa publiko ang mayor ng Pasig na walang iba, si Vico Soto. At tila harapang ipinamukha sa Pangulo at agad-agad niyang pinangalanan kung sino-sino at kung ano ang pangalan ng nasa likod ng mga contractors na ito. Ganon, di ba? Ang dami mong cheche bureche Sabi nga dun sa comment, nasa likuran mo. Sabi kay PBBM may nag-comment. Nasa likuran mo lang naman yung contractor Ba't di yun ang kausapin mo? May pabiyak-biyak ka pa ng padurog-durog ka pa ng bato na manipis daw, manipis. Sino yung mananagot? Yun ang maganda doon. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Yes. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Matapos tila hindi pinangalanan ni Marcos Jr. ang mga contractors na sangkot di umano sa korupsyon ng flood control sa bansa ay tila napahiya ito at tila nasampal ng katotohanan matapos matapang na ibinunyag ng mayor ng Pasig na si Vico Soto na ilang kumpanya umano nakabilang sa top 15 contractors para sa flood control project ng gobyerno ay pag-aari at kontrolado umano ng pamilya ni Sara Diskaya ang kanyang naging kalaban sa eleksyon noong May 2025. Ayon pa sa kumpirmadong balita mula mismo sa post ni Pasig Mayor Vico Soto sa kanyang official Facebook page, and I quote, "Dear Pasinggenyos, this morning PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control projects. You may have noted that Alpine Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies along with others including St. Gerard are all owned and controlled by the Diskayas." Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan as the president told them during the SONA, "Mahiya naman kayo. Ano nga ba ang kalakaran dito?" While it's often difficult to pinpoint specific people, all of us in government know
that this is true. Mga kapitan at politikong kasama rin naman nila ang unang nagkwento sa akin kung paano ang ginagawa nila. The 6 stages of corruption. First, procurement. Bidding pa lang, maaring may anomalya o collusion na. Second, sa project implementation mismo, maaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo nung SONA. Kasi ito ganito minsan nakikita ko, no? Nire-report nila sa Pangulo, mahal namin Pangulo, ito na yung report namin, nagawa na namin yung mga flood control, ang dami. 1.5, halimbawa. Pero, ibinida ng Pangulo, no? Nung una pang nagsona siya. Pero yung ibinida niya, hindi niya alam, patsi-patsi lang pala. Wala siyang alam, di ba? Dapat noon pa lang, nung una pa lang na pumalpak na dahil binaha talaga ng sobra-sobra, dapat dun pa lang gumalaw na siya. Bakit nung pangalawang nagbabaha na ngayon, tsaka siya ngayon nagkakaganyan? Anong meron? Diba? Iba ay guni-guni lang. Third, may mga SOP o porsyento na di umano'y umaabot sa mahigit kalahati ng project cost. Mayor Magalong and Senator Lacson have both talked about this recently. Fourth, may korupsyon na mga sa proyekto. Hindi pa nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. Fifth, kulang din ang binabayaran nilang business taxes sa LGU. Kung isang kumpanya, top contractor, pero nagdeklara sa LGU ng zero gross revenue. Grabe, diba? 6. Pagmaster na ang 1 to 5, papasok na rin sa politika. Yung 1% ng nakaw, ibibigay sa tao bilang tulong para magmukha silang mabait. Buti na lang, puro talo kandidato nung taga-Pasig pati party list. Passing genius, it may be difficult and even dangerous, but let's do our part in exposing and ending these systematic practices of corruption. For the LGU's part, first, we will send to the President all of the information and red flags that we see. Second, we will continue the cases against these people so that we can collect the millions, if not billions of pesos that they own the LGU in business taxes. Makolekta lang natin ang utang nilang businesses tax sa LGU. May pondo na ang Pasig para ipagawa ang building para sa judiciary at national government agencies nang wala namang binabawasan mula sa ibang programa. Unquote. Usapan natin si Torre, napaamin siya na dati gumagamit siya. Anong klaseng gumagamit? Alam ko na to mga kapatid. Ito ata yung patungkol na sinasabi niya, lahat daw po ng addict, pangit. Ako hindi ako naniniwala kasi marami tayong kilalang mga artista din. Mayroon namang pangit tsaka may itsura, may gwapo na artista. Pero kayo, hindi ba kayo magtataka? May mga pogi-pogi din na naggagaganon, no? Nag-addict, gumagamit ng illegal powder. Hanggang kaduluduluan, addict pero pogi-pogi pa rin, di ba? So mali yung, sa akin lang, mali. Siguro majority kasi pumapangit dahil nga sa pag gumamit na ng gumamit, nagmumukha ng sabog, no? Parang gano'n na gano'n yung mukha. Yung ba ang tinutukoy niya? Kasi pag literal na pangit lang, ibig mo sabihin lahat ng pangit, gumagamit. O, tignan nga natin kung talagang totoo yun. Panoorin natin, no? Okay. Itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang addict na maganda at gwapo. Nako, pambihir. Ewan ko ba dito? Parang yun, no? Ngayon lang ba pinanganak ito? Hindi ba ito nanonood ng mga telebisyon o nakaka-imbestiga? Pulis pa naman, no? Malamang may mga kilalang mga artista yan dati na naggagano. Di ba, no? Yung mga pugi-pugi, no? Pero nagbagong buhay. Ano kayang pumasok sa isipan nito ni Torre, no? Hindi ako, sir. With all due respect, salute. Bakit nandyan yung babae lagi sa likod mo? Oo nga, no? Mali mo, yan ang susunod na PNP chief. Lagi ko nakikita yan, no? Taga yan, tagang ngiti. Tagang ngiti, ganyan. Lagi hindi nawawala yan. Kahit nung yung iba pang PNP chief, lagi nandiyan po yan. Napakasipag niyan, laging kasama yan. Ano purpose? Pinopromote mo? Meron kayong relationship? Tanong lang. Si Pardo. Sir, ma'am. Ano ka ba, sir? Ma'am, Pardo. Ma'am, anong purpose mo dyan sa likod? Kasi di ba ganyan, pag may nag-i-interview, marami sa likod. Diba? Nasubukan ko na rin yan na marami ini-interview media, nasa likod ako eh. Kasi isa po kami ni Boss Dada at ni Banat Bay na nag-file. Naalala nyo yung nag-file na gawing unconstitutional yung impeachment? Yan. So, na-interview po doon si Atty. Torre. Nasa likod din po ako. Thank you nga pala sa mga sumuporta ron at salamat sa Diyos at naging successful po yun dahil sinagot
yung petition namin ng Supreme Court. Sinagot yun ng Supreme Court na unconstitutional nga yung impeachment ni VP Sara. Nice Well, one. anyway, eto, maraming nasa likod, no? Pero eto si Fajardo, mag-isa ka lang dyan sa likod eh. Diba? At saka bakit si Fajardo, tanong ko lang, Torre, bakit si Fajardo lagi ang gusto mong nasa likod? Diba? Di ba pwedeng iba naman? Ibang pulis. Wala lang ako nagiging malikot lang ang aking isipan kasi medyo awkward, 'di ba? Usually naman, tao sa likod madami or at least man lang more than one. Isipin mo 'yan, 'di ba? Para tuloy kayong magjowa. Hindi ko po kayo sinasabing magjowa kasi medyo nakakadiri din imagine. Pero Grabe para tuloy kayong magjowa, 'di ba? 'Di ba ganyan yung mga nagpapa-interview magjowa? Dalawa lang sila. Para kayong artista. Sige, pag-usapan natin to. Lahat ng adik pangit. Nako, pambihira. Of all people, pambihira, Torre. Ewan ko dito, ba't kaya ganyan siya magsalita? PNP chief yan eh. Kayo nang bahala, paniwalaan nyo na to. Sa'yo pa talaga galing na lahat ng adik pangit. Nako, pambihira. Hiyang. Doon talaga. Manlalait eh. Hiya naman ako sa itsura nito si Torre. Paano naman po yung pusher? Yung pusher naman. Pag pusher, pangit din po ba? Kawawa naman yung mga pangit na gumagamit. No? Mukhang naapi na rito, no? Yung mga pusher, wala, hindi nyo sasabihin. Yung mga nabiktima lang. Kasi, victim po yan eh. Yung mga adik, yung mga gumagamit, yung mga bumili lang. Sa totoo lang, biktima yung mga yan, di ba? Di ba may nakita po yung, di ba dati, tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na addict, tingnan mo yung itsura. Di ba? Hindi, pero yung iba, kahit addict na, ano pa rin, di ba? Pogi pa rin. Wag nga kami. Wag nga kami, Mr. Torre. Diretsong usapan, real talk. Wala pang addict o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Yun. Pero huwag mo namang idiin na mga pangit kasi, gumagamit. No? Wala naman siyang sinabing gano'n. Wala naman siya sinabi. Kaya lang, kasi kung susundan natin yan, ang dami namang halimbawa. Di ba? Pwede mo namang sabihin, lahat ng adik niwi. Di ba? May ano yun. Lahat ng adik pangit, lahat ng adik niwi, lahat ng... So, sa kanya na galing, ha? Sa kanya na nagaling. Sa kanya na mismo galing. So, lahat ng nag-a-addict, lalo na't minsan baka kakilala nyo. Baka matamaan yun at magalit ho sa inyo. Mahirap na. Adik, ganun ang mata. Lahat ng adik, kriminal. Pwedeng ganun, di ba? I'm talking about criminal, yung mga adik. Kasi yes. ang ibig ko sabihin, hindi, may mga magpapalag. Hindi! Kami, gumagamit kami, pero hindi naman kami kriminal. May mga magaganyan, lalo na yung mga magulang na may mga anak na adik. Sorry po. Baka po magalit sa akin. Hindi, ang ibig sabihin ng adik talagang lulong. Oo, Lulong. No? So, hiyang-hiya naman ako sa inyo, sir. Pati ikaw, ma'am. Di ba? Sa inyo pa nang galing talaga lahat ang Pero kung susundan natin yan, yung sinasabi mong adik ka rin. Parang inaamin mo, adik ka eh. Hindi, pangit ka. Pangit naman talaga to si Torre. Huwag na tayo maglokohan. Diretsahin na natin. Wala namang masama sa pangit eh. Parehas tayo, pangit din ako. So, ako din eh. Pero pagka pangit na tayo, halimbawa lang, dapat yung ugali natin, doon na lang tayo babawi. Kasi, pangit ka na, tapos magmamaktol-maktol ka pa na akala mo, pogi-pogi mo. O kaya, manlalait ka rin ng iba. O magsasalita ka ng word na pangit. Galing na rin sa'yo, pangit ka rin. Sample lang pangit huy talaga yung ganun. Mas pangit yun. Pangit na ugali mo, pangit ka pa, wala na. Pangit na lalo yun. No? Halimbawa, yung iba, pangit na, magnanakaw pa. Salot na, pangit pa. Yung mga ganon. Yung iba naman, pangit na, nanlalait pa. Diba? Tuloy tayo. I know what you feel. Diba? Pero kasi pagka, dapat dinagdagan mo. Adik niwi. Kasi pag sinabi mong adik, pangit lang. Hindi, adik, dating maganda. Pangit. Sabi nila si Lisa, crush ng bayan. Tingnan mo itsura ngayon. Hindi ko po iniinsulto. Real talk lang. Crush ng bayan? Sino? Lisa Soberania? Tama ba? Tingnan nyo si Lisa. Yan ba ay mukhang crush ng bayan? Si Lisang isa. Okay. Si BP Sara nga hinahambing nila sa di ba? Kay Shrek. Pero yung ibang nakakakita ng personal kay BP Sara, lalong-lalo na dito sa lugar namin, sabi si BP Sara maganda. Kung sino pa, yung pangit, yun pa talaga yun ang lalait. Yun ang masama doon.
Ako kahit pangit tayo, kahit kailan hindi ako nanlait ng tao. Yung nilalait ko lang yung kalait-lait talaga, ibig sabihin yung mga masasamang tao. Pero hangga't maaari, hindi ako bumibitaw mismo sa bibig ko. Kung hindi ko maiwasan sa isip ko lang, hindi ko ibubuga eh. Hindi ko ibubuga. Pero pag nakita ko pangit ang ugali nito, pangit na talaga, tas pangit pa ugali, nanlalait pa. Hindi kay Torito ha, yung mga ibig pang kalahatan. Pangit ho talaga. Pangit ka na eh. Tas manggaganon ka pa. No? Mahirap yung ganun. Hindi naman di ba? Sabi nila, crush ng bayan. Di pangit. Di adik din. Si Bongbong, pangit din. Di ba? Tropa tayo, lahat tayo pangit eh. Wag naman, wag ganun. Pero sa isang banda, may ano yan may katotohanan yan dahil meron akong kaklase before, ang isa sa hot trap. Ngayon, nung nakita ko, hindi ko makilala. Talagang no? Patanong kita, Torre. Serious question to, ha? Dati ka lang gumagamit. Uy. Parang medyo... bakit ano ba siya? Ako tanong lang, ba't pumangit ba siya? Dati ba siyang gwapo, tapos biglang pumangit? Ba't mo tinatanong, di ba? Ako, duda na ako talaga. Duda, okay? Hindi ko po iniinsulto si Torres. Sinasabi ko nga, pati ako. Alam ko naman pangit ako eh. Di ba? So, ano lang. Ito, filter lang yan. Wala yan. Filter yan, mga kapatid. Wala yan. Pare-parehas lang tayo. Pero I can guarantee you, Torre, never akong gumamit. Not even once. Tanong, ikaw, gumamit ka ba? Tanong, si Bongbong Marcos, gumamit ba? Si Lisa, gumamit ba? Let's go to the serious Kasi pangit sila, ganun ba yun? Tanong lang ha. Ba't mo tinatanong? Coach Oli, naming mahal. Pangit din ba? Parang ang dating neto critical ka sa mga adik. Wala akong question dyan. Ako critical din sa mga adik. Pero sana, hindi ka bias. Sana, halimbawa lang, matanong ko sa'yo, kung boss mo, adik, kaya mong hulihin? Tanong lang, serious lang. Halimbawa, Uy, maganda yun ha. Dapat sagutin ni Toro yun. Kung yung halimbawa, boss mo, halimbawa yung presidente mo, halimbawa lang, di naman totoo eh. Nakita mo, adik talaga yan gumagamit. Hindi mo hulihin. Kaso sasabihin ng isang PNP chief, hindi naman sila adik, nagpapalipas lang ng oras. Papalipas lang daw ng oras. Boss mo o isa sa mga politiko na kaibigan mo ay sangkot sa droga, isa sa mga drug lords, kaya mo hulihin? Nagtatanong lang kasi para naman mo ma-justify yung mga salita mong ganyan and magkaroon ng saysay, patas ka ba? Yun ang totoong question dito. Hindi ka ba double standard? Ito itanong lang. Kung mapatunayan ba na adik si Bongbong Marcos, kaya mong hulihin? Kaya mo man lang sitahin? Kaya mo rin bang... tanong lang kung lang naman, di ba? Si Lisa, halimbawa, bilang First Lady at Presidente, at kung gumagamit, yung gagamitin mong standards sa mga adik na ordinaryong Pilipino, kaya mong gamitin yung same standard kay Bongbong Marcos at kay Lisa o kung sino mang drug lords. Hindi ko po sila pinagbibintangan, tinatanong ka lang, kaya mo ba yan? Kasi dapat, hindi double standard. Yes. Yung gagawin mo sa pinakamaliit na adik, which I agree, kung huhulihin mo, kaya mong gawin doon sa pinakamalaking adik. Yung tanong ko lang naman. Next topic po tayo, kasi may connection po ito. Good evening, Mayor, and welcome to the big story. Good evening, Chef. Good evening, Sonia and Pauline, and to our viewers. Thank you for having me. Well, Malacanang has respectfully declined Resign, your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Dinecline. Chef, hindi naman ako nagpupumilit Para naman ako nagmamakawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Hay, nako. Anong sabi natin, delikado. Ako, this is my opinion lang. Involved si Marcos dito. Involved si BBM dito sa flood control projects na ito. No? Sa anomalya kasi pinagmalaki niya ito Oo. At ibig sabihin, pag pinagmalaki mo sa zona, garantisado ito. Siya rin naman ang mga pumipirma sa mga budget di ba? Correct. No. Pero ito, si Magalong nagpresenta po. Hindi nag-suggest lang, hindi naman ata nagpresenta, sabi niya, meron kaming hawak na ebidensya. Talagang matindi po. Grabe po, ang ginamit na term dito ni Magalong ay hindi ko alam kung sugapa ang ginamit niya. Pero ibang klase po ang pangungurakot ngayong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So sa hawak niyang ebidensya, gusto niyang maging isa sa mga investigador. Pero tinanggihan ni Bongbong Marcos. Yan, nakita na po natin, alisin muna natin yung picture ni Magalong dito. Nakita niyo yung reaction. Una pa lang,
may sinasuggest na at Lagot. merong sinasabing hawak na ebidensya si Magalong at si Lacson. Pero iba agad ang reaction ni Claire. Parang defensive, di ba? Sabi nga ni Magalong, na-discuss po natin sa vlog natin kagabi. Kung hindi nyo po napanood yun, panuorin nyo, habol po kayo doon. Napaka-sarcastic. Bakit naman ganyan si Claire? Tinira na rin ni Magalong si Claire. Bakit naman ganyan si Claire? Napaka-sarcastic. Hindi naman kami kalaban dito. Magkakampi nga tayo eh. Alam nyo kung bakit? Guilty. Ano yun? Defense mechanism yun ni Claire. So, syempre, sabi nga natin, ano ba to si Claire? May araw din yan si Claire na tipong kahit sa sarili niya, hindi niya nakaya. Yan. Darating yan, tinanong. Nasalita ba siya ng sarili niyang boses o ito yung puso at boses ng Malacanang? Kasi natatabunan siya ng ano eh. Ewan ko lang kung naiipit na, wala ng choice. At may sweldo naman, siguro malaki o kaya hindi ko na alam eh. O hanggang doon lang yung pag-unawa niya, hindi ganun kalawak para mag-isip ng mas tama. O minsan iniisip niya, tama pa ba ako? Yan, may mga ganyan yan. Sa tingin ko lang, kasi matanda na yan, imposible namang hindi niya maisip yun. Hanggang ngayon, iniisip niya, tama siya. Ay, hindi ako naniniwala doon. Base lang sa opinion ko, sa tingin ko, alam niya na may mali. Yun nga lang, di siya makalabas. Ngayon po napatunayan natin, yun po ang lagay. Yun po ang saloobin ni Bongbong Marcos. Tama. Ayaw niya dito sa mga investigasyon ni Mayor Magalong. 'Di ba? Nagdudugtong-dugtong eh. Kasi wala namang problema, 'di ba? Tumutulong nga eh. Alam mo gusto? Kung meron kayong ebidensya, i-submit nyo na. Alam mo dating? Sino dito? Yung mga kaedad ko, taas ang kamay, 50 plus. Ako po 51. Sino dito? Yung Ako, mga, 'di ba 23. ganyan yung mga bida before na yung mga police, merong re-raid din, na-i-intercept yung raid? Bakit? Kasi involved yung bossing. Ayun. Diba? At yung bossing, ang nagsasabi, ang nagsisiwalat, umalis kayo dyan, re-raiding kayo. Hindi po natin pinagbibintangan ganun si Hindi, parang ganun. Oo, parang example lang nagbigay si Coach Bong Oli. Marcos. Pero nung narinig ko yun, pinasasubmit ni Claire yung ebidensya kay Bongbong Marcos. Isubmit nyo na lang sa presidente kung kayo ay merong ebidensya. Ibang dating. Parang gusto niyang malaman, teka muna, isa ba kami sa dawit dito? Huli ba kami dito? Guilty. Sa akin, guilty. Alam nyo, lagi ko nakukwento rito, madalas po ako manood ng crime investigation. You know? At ito is true to life Yung forensic, hindi katulad sa atin, puro eyewitness. Yung mga investigador, puro eyewitness eh. Yung mga pinapanood ko forensic, may science. Alam nyo daw, yung gumawa ng krimen, 100%, pagkagawa ng krimen, aalis. Tapos babalikan niya. Bakit? Gusto niyang malaman kung ano ang status, kung mahuhuli siya. Gusto niyang makiramdam kung hanggang saan ang alam ng otoridad. Kaya biglang pumasok sa isip ko, eto'y akin lang naman. Hindi natin pinagbibintangan si Bongbong Marcos. Pero parang, ang weird, gusto mong pasubmit sa presidente yung ebidensya, tapos, ngayon, ayaw mo naman pala maging parte ng investigasyon si Magalong. Anong purpose? Ang hirap pag-connect. Ganyan lang naman ang pagtingin sa isang sitwasyon eh. Gusto mong isubmit yung ebidensya, pero ayaw mo siya mag-imbestiga. Wow. Syempre, titignan muna kung may pangalan bang alanganin dito. Naaamoy nyo ba yung naaamoy ko? Naku, delikado yan. Ay, nako, delikado. Ay, mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang tayo. Nako, ay, kunwari sila naman, yung mga taga-kabila, kunwari ayaw nila sa kurakot, mag-iimbestiga sila, pero malalaman ho natin yan. Kasi nandiyan na po ang, parang sa tingin ko, nagpapanik style na sila dyan eh. Ang nakikita ko kasi si Marcoleta nating mahal, gagawa ng paraan yan. Iisa-isahin niya yan. 6 na taon yan. Kaya magtatrabaho po yan. Yan po ang ating aabangan. Okay mga kapatid, papindot naman ng like pag nakaabot kayo dito. Sobrang maraming salamat po. Gusto ko lang kasi mabalik tong algorithm natin dito sa YouTube. Kaya papindot po ng like at mag-comment po kayo. Pupusuan natin dyan pero hindi yung agad-agad. Pwedeng mga 1, 2, 3, 4 mga ganyan. Ay nawala. Baka nawalan ako ng net. Maraming salamat po sa panonood.